I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Yun po mga ka-business. Dito po tayo ngayon sa labas. Di ba tayo sa loob? Di sa labas. Mapagpalang araw po sa ating, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. So, ayun po. Nandito kami ngayon sa, saan nga ito pa? SAB mga ka-business naming minamahal. Yes. Ba't ako parang ako yung nag-vlog? Yan ito mga ka-business oh. Hindi! Wala yan. Okay. Mga ka-business, nandito kami ngayon sa SAB mga ka-business. Kami po ang sumama kay Kuya Buknoy na, wait lang. Kami po ang sumama kay Kuya Buknoy na yun nga, magpapacheck up sila Kuya Buknoy at Ate Mingay. Dalawang tutawa na tawa para mga timang. Yun, napanood nyo na rin naman po sa ka-business official mga ka-business kung ano yung nangyari kay Kuya Buk. Sana check up lang talaga at hanggang doon lang sa check up. Huwag na sanang kung magagawa ng paraan ng doktor baga na makadumi sana. Wala tayong magagawa eh. Ang higit talaga nakakalat ng doktor. Opo. So, si Bay rin naman po, napanood nyo rin naman po sa vlog namin, si Bay po ay ganun pa rin. Bali, kahit kaninang madaling araw, bangon siya ng bangon din ngayon, nilalagnat din po siya mga ka-business. Pero, syempre, andun yung support, hindi mawawala kasi yung suporta namin sa pamilya ni Kuya Buknoy. Kahit masama yung pakiramdam is, pa rin. Sipa, magsalita ka muna dyan, maghanap lang akong pera. Sa pa mga business to, dito kami ngayon sa dito kami sa SAB kasi yan nga, nakisuyo. Sila ate kuya ay andun po di na po sila sumama kasi may bisitang darating. Tsaka rin kasi si kuya po mga business sa ni Kuya Buknoy. May trauma na rin si kuya. Kaya kami na lang po. Tsaka sa Kuya Buk, magpalakas ka at saka magpakatatag ka. Sa naging manalangin sa ating Panginoong Diyos. Dito lang kami. Saka kung isipin nyo ay gastos, huwag na yung panghinayangan niya mga Kuya Buk kasi andyan sila ate at kuya, alam kong hindi na tayo pamabayaan. Gaya nga ng kasabihan na alin mo naman yung pera kung hindi ka naman gagaling sa karamdaman mo, diba? Kaya ang higit nakakaalam sa ating buhay talaga ay ang Panginoong Diyos. Yan masakit pa rin ang ulo ko Sa sipon mo kasi yan, akin na yan. Magano ka na dun, anong bibilin mo? Kanina pa to si Burnok nung panay kalabit sa akin eh. Sabi niya, Marlboro Lights daw. Cup noodles. Pero sila, hindi naman ako mag-ano. Kasi sabi siya. Yan po si Dudong mga ka-business. Kain ka dong. Ano yan cup noodles. Hindi ka pa ba nag-agahan? Ano ba pwedeng natin dito? Ito, Channel 5 ano? Channel 5. Channel 5? Channel Sa YouTube po kami. YouTube po kayo? Sige, interview mo kami. Hello po kuya. Ano namin? Ito, wala kami pera. Kakain na, di mahalata. Grabe naman kuya, wala kang pera. Pero tingnan mo po yung Bakit siya malabata pa ba? May pera. Suki na po namin ito. Utang naman dito kaya dito eh. Ay, pwede kami mangutang dito. Suki na ba kayo? Pwede na po kami umutang. Di ba sa duty free, kailangan okay tayo ha? Ito, baka sakaling pumayat ako rin. Dodong Sige dong. Hanap lang ako ng
Dilagang kalabaw. Anong pwedeng kainin? Suman? Dilagang kalabaw. Ay, ito pala suman. Magkano po ito? 20 oh. May suman mga kabisnes oh. Suman pa. Ano yan eh, kasaba? Nay, magkano po? 20 oh, 20. Ito na, magkano to? 20 din. Pa ito sa akin pa oh. Bayaran mo. Wala na akong pera. Ay, wala ka bang pera? Sorry. Wait lang. Ang pangalan ng YouTube channel na? Ano po, Kagwang by Papaya Official. Bagwan? Kagwang. Opo, then support nyo rin po yung pinaka main channel po namin. Bisaya ba yun? Opo, Kagwang din man. sa ano man may lanaw. Lanaw ka? Opo. Bukid nun ako. Ay, sa Bukidnon, di ka pa bukid nun. Di ka mo dito? Taga ano ko sa una kuya. Doon sa may Del Monte. Kani siya, harvester sa una sa Del Monte. Del Monte nung bata pa ako. Ninanakaw ko lang yun. Di ba pa? Del Monte. Harvester po siya sa Del Monte dati. Ano yung mga kamag-anak ko, mga sa atin? Sa Kuan may sauna, Kisulon. Ano sa'yo? Kisulon, Sumila. Ako nandun sa Asil. Sa Stimosa. Ano ka na po? Dati dito na siya di ba gisahuran ka sa una pa sa sa may Impasugong. Pasugong. Oh, sa Impasugong. Sus, Bisaya man po diay. Dagana yung Bisaya dito. Oy, unsa man na oy? Nandun ako dati, 1980. Tagal na. Mararo ko doon. Kaya ano sa tuwan mo karon drive Doon kay Santos Las Stimosa. Akala ko si Okinlay. Si Mayor Okinlay. Burnok. Wala naman yung pera. Gagi. Dapat pa pwede na utang. Utang? Utang nga. Bako akong bagta. Wala ko kwarta diri. Utang na. Wow, yung mga kwartaan eh. Abot mi diri way mga kwarta. Basta eh. Hoy, iniwan mo yung Apo, saglit lang kukuha lang po akong pera. Ano eh? Ikot-ikot lang kayo? Hindi po kuya may naming pasyente. Nagyato gipa-check up namo ba? Pati ka naman sa isa. Kauban po namo na vlogger. Aray ko. Mabigat. Kaya na. Burnok, asa na yun? Ano sa'yo, Burnok? Boss! Yeah, boss. Wala na siyang pera. Taxi driver. Kaon lagi yan, pag taxi driver. Pinakailangan namin ng pera. Pinakailangan namin ng pera. Oh, nawala oh. Dito, ano mo siya ate, nawala ng pera to. Nawala ng pera? Agoy. Nawala yung cellphone yan. Binalikan kinabukasan, yung pera naman nawala. Ninakaw lang dito? Pero di nung yan oh. Ay, oo, madali man lang palang madukot. Mag-isalanan ako to. Nakamotor pa. Wala. Pinalan siya ng nabayan siya ng maraming tao. Ano talaga yun, maplano na siguro, alam nyo siguro na ganyan, dyan nilalagay yung cellphone at saka pera. Nag-order ng ulam. Eh mga ka-business, naghanap lang kami ng maparkingan. Yung sinabi pala na Timengay na paparkingan. Doon yun sa gilid din. Wala, puno. Puno din. Hirap maghanap ng parking kasi dito mga ka-business eh. Punuan halos. Kasi ang dami talagang tao nung pagdating natin, no? Sobrang daming tao. Nag-ano lang din kami dito sa may tindahan mga ka-business kasi ganyan si Dudong ay nagugutom. Hindi pa po siya kumakain. Tapos medyo nauhaw lang din kami mga ka-business. Na timing pa na yung driver ng tawag dito, driver ng taxi is siya, Bisaya, same din sa amin na taga Bukidnon. Ako kasi tumira din kasi kami Bukidnon mga ka-business. Tsaka di ba nga kasi nabanggit na din na si Bay ay dating nagtatrabaho sa Del Monte, harvester po siya ng
sa may Del Monte. Saan to, Dok? Still looking for parking lot. Parking lot? Mag-U-turn ka? Ganda natin dyan sa camera. Oo nga. Sana all dito na lang sa camera. Oh my gulay. Ayun yung kagandahan ng ganitong cellphone dong. Di ba? Oh, di ba? Dadong Charing. Si Dadong Charing, di masaya ngayon. Ano lang dong. Relax ka lang, chillax ka lang. Magiging okay din yan si Papa mo. Siyempre, hindi natin mag-iwasan. Yun lang talaga. Ito ng pamilya. Paga si pamilya. Kaya nga kanina, paga kasing nag-chat sa akin siya, nag-miss call sa Timingan. Pag-gising ko talaga, chinat ko na agad siya. Tinatanong ko kung kinukumusta ko una si Siopaw. Kasi, di ba, may ano rin si Siopaw. May lagnat din po kasi yung bata. Tinanong ko agad, tapos si Kuya Bukray tinanong ko rin. Di ba, tumawag din ako kagabi. Yung nangungumusta ba kay... Siyempre, di man kami nakapunta din kagabi. Kasi ito, masama nga rin pakiramdam nito pagkatapos ng libing kahapon. Dumiretso na kami, uwi. Nagpaalam na kami umuwi. Kasi si Bay nahihirapang huminga dahil sa sipon niya. Yun, thank you din po pala sa mga kabisnes, sa lahat po ng mga comment nyo po na yung mga suggestions nyo po mga kabisnes na kung ano yung dapat gawin nila. Ayun. Kaliwa siya, bigla siyang kakanan. Na yun nga, kung ano yung dapat gawin ni Bay. Tulad ng May ito dito. suob. Ano? Ayan dong, oh. Ayun dong, meron na yan dong. Alam mo na ang number mo ni Papa mo? Hindi pa. Pa, ibigay mo nga pa number ni Kuya Buknoy. 0915. Hindi, andyan pa sa mo. Yun, yung magsusuob si Bay daw mga kabisnes. Mamayang gabi mga kabisnes gagawin po namin yan kasi Ano mo number na Buknoy? tingnan mo dyan, nakasave na yan sa'yo Kuya Buknoy. Save, mo? Kuya Buknoy. Wala ba dyan? Wala. Ayun, balikan ko po kayo mga kabisnes. Hanapin ko lang po yung number ni Kuya Buk. Ayun, so ayun, nakuha na ni Dodong yung number. So ayun na nga mga kabisnes, gaya na nasabi ko, thank you po talaga sa lahat po ng mga Balon. Go Plus 99 Globe. Dong. Hindi ka na narinig ni Dodong doy. Yung ito sa may harap. Asa mo si Dodong? Ano na? Wala. Hukaw, kabulok. Yun, try ko pong bumili nung sabi kanina Rexidol daw. Para sa mo kasi kasama na nga masakit yung katawan mga kabisnes. Yun. Try siguro namin mamaya pag uwi namin mga kabisnes. Musta pakiramdam mo pa? Ha? Joke ka na? Mabigat lang yung ulo. Dahil yan sa sipon, bili tayo ng dyan? The jars? Wait, mata? Mainit ako. Mga kabisnes, parang mga timang talaga itong mga to. Mainit ako. Kasi walang aircon. Ano mong aircon? Iwan mo naman, Burno. Tipid ako eh. Di ba init, no? Kaya pala nakapagubad tuloy ako ng jacket kasi mainit. Yan. What? Yan lang. One nga lang, sakto na yan. Wala naman ako sinabi, Burno. Alam niyo mga kabisis, ito si Burno, ang hilig mangurat. Yan. Hina lang po mga kabisnes. Pantanggal yun. Diba? So, wala si Dodong. Wala, may shake sila, oh. Ang ganda na shake nila mga kabisnes, oh. May guyabano, pino, may orange. Fruit shake pala siya. Sus, Ginoo, Bisaya, oy. Yun mga kabisnes, oh. Fruit shake. Fruit shake nga. May dragon fruit. Ano yung pakwan? Gusto mo ba ng pinya? Sure ba?
Shake? Hindi, siyok. Pwede ba siya nun mga kabisnes? May sipon siya tapos mag-shake? Lagnat ang ginagawa mo. Hindi pala pwede. Kita ngayon. Kasi malamig mga kabisnes. Huwag mo lang blagyan ng hilo. Saan ka makakakita ng shake na walang yelo? Ay, Ginoo. Tama pala mga kabisnes. Tindira, isama mo, pasik mo. Dito na si Dodong. Na-live mo na, Dong? Okay na po. Okay na, tara na. Tara ka na ng parking, no? So, yan, balikan po namin kay mga kabisnes naming minamahal at kami, again, maghanap pa ng parking lot. Parking space pala. Parking lot. Bus building. Bus building. Natawa ako. Ay, grabe ka na, 2025. Oo nga, no? Nasimulan tayo ng problema, no? Sunod-sunod. Tapos, lahat nagkakaanuhan, tinatrangkaso. At saka ano, yun nga, nabanggit ko, yun po sinabi kong may panibagong virus, hindi po yun gawa-gawa mga kabisnes, ha? Sinabi po yun kay Boss Waki ng doktor po doon sa ano, kasi si Boss Waki, itong nakaranis, masama rin po yung pakiramdam. So, nagpa-check up na po si Boss Waki. Sabi daw ng doktor, may panibagong virus. So, kailangan talaga nakamas pag lumalabas kasi mas matindi pa daw kay COVID yung virus na yun. Kaya, hindi po yun gawa-gawa mga kabisnes. Oy, hindi yun joke, hindi yun ano, hindi yun galing sa akin. Galing yun sa ano. Galing yun sa doktor mismo. Yun, so balikan po namin kayo mga kabisnes. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes. At ayun po, kakauwi lang po namin galing sa ano po mga kabisnes, pakikiisa po namin sa rally po patungkol sa INC. Basta mapapanood nyo rin po yan sa Kabisnes Official at syempre po dito rin po sa vlog po namin, abangan nyo po mga kabisnes. Ngayon lang po kasi ako nakapag-outro, supposedly nung nakaraan pa tong vlog na to, pero hindi ko nga naasikaso kasi may iba pa akong na-upload na iba. So, ngayon po ako mag-outro patungkol sa, ayun, behind the scene po ito nung nag-ano kami kay Kuya Buknoy, nanood namin si Kuya Buknoy. So far mga kabisnes, okay naman na si Kuya Buknoy, masaya naman po kami at nakadumi na po siya. Pero abangan nyo na lang po mga kabisnes sa vlog po ng KBO kung ano talaga ang pinaka-updates, latest update po patungkol sa ano ni Kuya Buknoy ba, sa kalagayan ni Kuya Buknoy kung makakalabas na ba siya or hindi, or maa-admit pa siya doon or ano. Basta abangan nyo na lang po mga kabisnes kung ano't ano man. So, ayun nga po mga kabisnes, no. Wait lang. May gusto lang din po akong linawin mga kabisnes. Ayan po si Bayes, nagpapahinga na po kasi medyo pagod rin po. Yun nga, galing kami sa ano mga kabisnes eh. Wait lang, kasi inaano ko lang mga kabisnes eh. Gusto ko lang, para ba may ano ako. Patungkol po ito sa vlog namin kahapon. Upload namin kahapon mga kabisnes. Wait lang. Ito, una. May nag-comment kasi dito. Sasagutin ko lang po. Hindi po dahil sa bash or ano mga kabisnes ha. At hindi ako napipikon or ano man dito. Gusto ko lang din i-explain yung side namin. Side ko. So, to be exact. Para din sa kaalaman ng lahat. At saka para ba malinawan din yung iba sa mga issues. Ito. Tulad nitong comment na lahat naman kayo naging ilang beses naging pasaway kaya wag na lang mag-isilipan. Opo, totoo naman din yun mga kabisnes. Sa akin na part is wala namang problema yun kasi never naman namin nag-deny. Never naman kaming nag-deny patungkol sa bagay na yun mga kabisnes eh. At wala ako sa posisyon para mag-deny ng ganun kasi di ba nga nabanggit naman na ni Kuya, kaming lahat ay open book po yung buhay namin sa sa kabisnes family. Wait lang po mga kabisnes, kukuha ako ng stand kasi sobrang hirap man pala nitong walang stand. Wait lang mga kabisnes at balikan ko po kayo. Ayun, ituloy natin mga kabisnes, no? So, ayun na nga.
lahat naman po talaga kami nagkakamali. At hindi po yun, hindi po kami nagsisilipan. Kaya ko lang naman din po na-open yung patungkol kay Kuya Bong. Kasi nga, dahil na rin sa ibang viewers na, yun bang, pilit pa rin na di ba nga po is, nabanggit naman na din nila kuya, nila ate na, hayaan nila si Kuya Bong kung saan siya masaya. Kung babalik siya, okay. Pag hindi, wala naman talaga kaming magagawa lahat mga kabisnes. Ganun yun. So, ako, binanggit ko lang din na, ko lang din ba na, na-share ko lang din sa inyo yung naging experience ko nga patungkol kay Kuya Bong. Dun sa mga ginagawa niya sa amin na hindi rin naman nakikita ng ibang kasi nga, yun yung parang off-cam. Opo, may mga nagsasabi dito, biro-biro lang daw yun ni Kuya Bong. Oo, andun na tayo sa biro-biro. Pero, minsan kasi mga kabisnes, yung biro, ligyan niya ng limitasyon ba? Lalo na, may asawa kasi akong tao, di ba po mga kabisnes? Hindi naman po maganda na, yung cellphone nandito sa may puwet ng pants ko. Tapos biglang kukuhanin, ganun. Tapos, yung time na, paano pag wala ako sa mood, di ba? Pero, ako nga is, ang ginagawa ko is, iniintindi ko talaga siya kasi nga, ayoko rin na maging rason, ako yung magiging rason na aalis siya dahil lang napagsabihan ko siya. Yung ganung bagay mga kabisnes, iniiwasan ko yun kasi alam ko, maraming magagalit sa akin at mas papaniwalaan nila si Bong, mas papanigan ng lahat si Bong, tigit sa lahat, kami na ngayon nagsasabi ng totoo, kami pa yung ibabash. Diba? Ganun na kasi ang mangyayari. Maging tayo, real talk tayo mga kabisnes. Yun naman kasi talaga ang mangyayari, diba? Kung noon ko pa ini-open yan, yung patungkol dyan. Kasi napabash din ako mga kabisnes dahil nga sa bakit daw palaging dala-dala ko yung bag ko. O natural, sumagot ako dun sa mga nagtatanong. Kasi marami talaga din sa comment section nagsasabi na, bakit daw lagi kong bit-bit, sukbit-sukbit yung bag ko. Hindi ko man lang daw mailapag. Ano ba daw, marami ba daw milyon-milyon. Tama naman din, sumagot ako, naging honest lang naman ako, di ba po mga kabisnes. So, doon po sa mga nagko-comment ng ganun, ilagay nyo rin yung sarili nyo sa, kaysa naman makipagplastikan ako. Mabuti na yung nagsasabi ako na totoo. Kilala nyo ako sa pagiging prangkang tao na nagsasabi ng kung ano yung saloobin ko, di ba? Alam ko, gaya nga nasabi ko nung nakaraan, alam ko mababash ako nito ng mga ni Kuya Bong yung mga supporters niya. Pero, ang sa akin lang is, wag din kayong biased minsan. Oo, ando na tayo sa parte na iniidolo nyo siya. Mahal nyo siya. Pero, dapat maging fair din kayo sa both side. Katulad nitong comment ni... Dito ako nasaktan mga kabisnes. Honestly, dito ako nasaktan sa comment ni Ma'am Best Friend Italy. Sabi niya, pinagkaisahan nyo si Kuya Bong. Tandaan nyo, di kayo sisikat. Tama lang na umalis at di nagpakita si Kuya sa inyo. Panalangin ko may isang vlogger na kumupkup kay Kuya Bong. Sorry ka, business. Eto Ma'am Best Friend Italy. Dito kasi ako nasaktan Yung sinabi mong, tandaan nyo, di kayo sisikat. Bakit ganun? Bakit may ganung word na hindi kayo sisikat? Nakilala kami on our own. Hindi dahil kay Kuya Bong. Baka nakakalimutan mo. Asawa ko ni Bay Papayan. Nakilala ako dahil asawa ako ni... Hindi naman din niya makilala yan si Bong. Hindi dahil kay ka-business. Oo, ganon din yun. Hindi na utak minsan-minsan. Vice versa. Relax ka lang. Huwag kang dyan. Kawain na naman si Bay. Hindi kasi sa totoo lang. Nakakasakit kasi kayo ng damdamin Naiintindihan namin yung andun yung pagmamahal nyo sa kanya. Pero sana ilagay nyo rin yung sarili nyo sa kalagayan namin, di ba? Si Bay hindi yan nagsasalita, hindi siya nag-aano kay Kuya Bong, although naiinis na siya pagka nakikita niyang yung kinukuha yung cellphone sa puwetan ko. Asawa ko yan lalaki din yan, pero malaki ang respeto niya kay Kuya. Malaki ang respeto niya kay Kuya, kaya... Puntaan mo rin daw si Bong, isama mo dyan sa inyo, kung kaya mong tiisin si Bong, kung saan ang sinasabi mong pinagkaisahan. Hindi po namin pinagkaisahan si Kuya Bong, mali ba yung... ilabas namin kung ano yung nararamdaman namin or ilabas ko kung ano yung nangyari. Kasi sinagot ko lang naman yung comment, nagtatanong Papang, relax lang. Ang taong gumawa ng mabuti, yun pa ang lagi nilang ibabas. Hindi, ito kasi ito, makinig ka lang pa, wait ka lang. Kasi, antayin mo lang muna, magsalita lang ako, pang saglit lang, tapos tsaka ka ko lang doon sa yung tawag nun yung pinagkakaisahan. Tanungin kita po kung paano mo nasabing pinagkaisahan.
Bakit? Nakasama mo ba si Bong at isang minsan? Kahit isang araw? Patunayan mo po sa amin nila kuya at ate yung sinabi mong pinagkaisahan. Subukan mong patirahin si Bong sa inyo para masabi mo kung pinagkaisahan po namin si Kuya Bong. Tapos sabihin mo na dapat ano ba yan? Yung hindi daw tayo sisikat. hindi, yung may isang vlogger na pupulot. Bakit? Pinapanalangin niya raw. Bakit? Tanungin po kita. Kahit sino pang vlogger kung hindi niya kayang i-handle hindi yung niya sarili. kaya i-handle niya ang isang kinokontent niya kagaya ni Kuya Bong. Kung hindi niya maigawaan ng mabuting istorya sa buhay kung bakit nagkaganon si Kuya Bong. Bakit? Hindi niya nga kayang i-handle ang kagaya ni Kuya Bong. Kahit sino pang vlogger, once na i-vlog mo ang isang tao, kahit gaano pa kalagayan ng isang tao, nagdepende po kasi yan sa isang content creator. Hindi ganito rin yun. Pawag na. Tama na. Uy, relax lang. Nakakainis kasi mga ganyang mga comment. Wag ka kasi mainis. Huwag mong ipakita na naiinis ka. Hindi mo na kung naiinis. Bakit naiinis ba ako? Hindi naman. Sabi mo, kakasabi mo lang nakakainis. Tapos, Tama na yan. Tama na yan. Pagsalitain mo muna ako. Tama na yan, ha. Tama na. Hindi, ito sa akin, mama. Unang-una, bago nyo po nakilala si Bong, nauna nyo pong nakilala ng lahat, si Bay Papaya, si Kuya Istong, si Rio, or si Intoy, mas una nyo pong nakilala yung tatlong yan, bago si Kuya Bong. Ito, ako, bilang asawa ni Bay Papaya, nakilala ako on my own na Maldita, Biday, Junjun. at least nagpakatotoo. Oo, doon nyo ako nakilala. Hindi dahil kay Kuya Bong, hindi kami sumikat ng dahil kay Kuya Bong. Natawa lang din ako sa comment mo, ma'am, na ando na tayo. Oo, iniidolo mo siya. Sa'yo na po si Kuya Bong, ma'am. Inaano ko po kita, ito yung totoo eh. Ako, sumagot lang din ako dun sa mga nagtatanong sa akin. Alangan namang magsinungaling ako. Diba? Alangan magsinungaling ako. At alam yan, kahit si Kuya Istong, alam yan eh. Nakikita niya eh, na ginagawa. Ikaw, paano nararamdaman mo tuwing nakikita mong kinukuha ni Kuya Bong yung, ilang beses mo naman din yung nakikita, yung kinukuha niya yung cellphone ko sa puwetan ko, sa bag ko, kinukuha niya yung pera ko, diba? Anong nararamdaman mo pag ganun bilang asawa kita? Siyempre, mano ka talaga. Oh, 'di ba mga kabisnes? Pero ito, nirerespeto niya kasi kasi yung respeto niya kila kuya, kila ate. Ayaw niyang kami ang magiging dahilan na si Kuya Bong, magtampo ba kasi kilala niyo na rin naman ugali ni Kuya Bong eh, 'di ba? Ang sa akin lang, ma'am, maging fair ka. Huwag yung bias. Huwag kang anong tawag nun, huwag kang sa isang tao lang. Huwag kang bias kasi ako sinasabi ko lang naman yung totoo, 'di ba? At saka higit sa lahat, try mo po ilagay yung sarili mo sa kalagayan ko. Ito, anong mararamdaman mo or ng asawa mo kung ganito ang ginagawa ni Kuya Bong? Minsan nilalagay ko yung bag ko sa kasi syempre mabigat naghuhugas ako. Nilalagay ko yung bag ko sa lamesa, doon mismo sa loob ng kusina nila ate. Hindi dun sa kabila, dun sa pinaka-main na kusina. Nilalagay ko yung bag ko. Naghuhugas ako, paglingon ko, nawawala yung cellphone ko. Kasi kinukuha niya, tinatago niya, or minsan, bubukas niya ng bag kahit nakasara, nakalak. Binubuksan niya. Sabi niya, dami pira, tapos kukuhanin yung pitaka ko, bubuksan yung pitaka ko. Sabi ko lang, wag Kuya Bong, wala nga akong pera, ganun ko lang siya. Although dinadaan ko sa ganun, pero may time na parang nakikipagbiruan lang din ako. Pero most of the time is, naiirita ako sa ganung bagay. Hindi ko na lang inaano mga kabisnes. Pero nagsasabi ako kay ate natin, ganun ginagawa ni Bong sa akin. Tapos, ang lang ni ate is, intindihin na lang ganyan. Kasi wala naman akong right na pagsabihan si Kuya Bong eh. Yun naman totoo, wala naman kasi talaga akong karapatan na pagsabihan siya. Kaya ako, nanahimik. O ngayon, may maraming nagko-comment patungkol sa kanya. Hindi namin siya binavlog dahil gusto namin maka-views. Hindi eh.
viewers mismo ang pilit, di ba kahapon sa live? Sige pa. Viewers, katulad kahapon, viewers mismo ang pilit na ano sa live Charger. ano na pa, nilagay ko sa higaan, ayun o. Pilit na nag-o-open up patungkol kay Kuya Bong. Hindi naman kasi siya ang ano talaga dun kahapon, ang pinaka main topic sa live. Ang nangyari kasi dun is maraming maraming viewers din natin ang naghahanap or nagtatanong ng anong nangyari kay Kuya Bong. Ako, is nainis lang din dahil nga dun sa comment nung Limaklan, di ba? Napanood nyo naman din yung iba napanood sa live kung paano si ate nasaktan, si kuya nasaktan, kaming lahat nasaktan dahil dun sa comment ng taong yun. Which is, ang ano niya is si Kuya Bong. So ako, gusto ko lang din i-ano sa inyo na kahit ako nababash ng dahil kay Kuya Bong dahil sa pinagagagawa niya. Yun eh. Kung nakikipagbiruan, hindi sana araw-araw gagawin. 1, 2 beses na pagbibiruan na ganun. Hindi eh. Araw-araw talaga mga kabisnes, tuwing pumapasok ako, ganun ginagawa ni Kuya Bong sa akin. Kinukuha niya yung bag ko, kinukuha niya yung pitaka sa bag ko kahit nakasara. What if may lamang napkin yun? Sabihin na natin na ganun. Diba? Siyempre babae ako eh. Siyempre minsan nagdadala talaga ako, naglalagay ako sa bag ko. Hindi naman din magandang ganun. Yun yung gusto kong ipahayag sa viewers. Ma'am Best Friend Italy, ano kaya mararamdaman mo pag ganun ginawa sa'yo? Kinukuha yung pera mo, yung barya mo, yung cellphone mo, tinatago. Ano kaya mararamdaman mo pagka ganun? May time nga sumasayad yung sumasayad yung kamay niya sa sa pet ko. Sige nga, try mo. Try mo lang, ma'am. Ang lang kasi ng comment mo yung bang parang wala sa hulog yun. Wala sa hulog, mga kabisnes, yung comment niya. Inano ko lang din to mga kabisnes. Hindi po ako dahil sa naiirita ako sa comment niya. Nasasaktan ako na bakit ganito, na parang pinalalabas niya na pinagkaisahan, pinapalabas na hindi kami sisikat. Oh my God, ma'am. Kilala kami sa sarili namin pangalan, hindi kami kilala dahil kay Bong. 'Di ba? Hindi kay Kuya Bong umiikot yung mundo namin or buhay namin. Bakit gano'n? Yung parang napakaano mo lang, ang iniisip mo lang is kung nasasaktan si Kuya Bong, iniisip mo lang yung kapakanan niya. Paano naman kaming sinaktan niya? Paano naman kaming napahiya? Lalo na si Kuya at si ate napahiya sa magulang ni Jinky. Hindi mo man lang ba lubos na naisip yung ganong bagay? Diba? Huwag naman ganun, ma'am. Ano ka naman, maging fair ka sa aming lahat. Pakinggan mo rin yung side namin. Kasi nakikita mo lang is, kasi si Kuya Bong ipagiti-ngiti lang, ganun lang siya. Pero, off-cam, yun nga yung ginagawa niya. Ako nagsasabi lang ako ng totoo. Prangka ako, real talk lang ako. Alam ko kahapon sabi ko, alam ko mababash ako ng mga supporters ni Kuya Bong. Okay lang. At least ako, nagsasabi ng totoo. Hindi ako bias. Inaano ko lang din. Andun na sa kaibigan ko talaga si Kuya Bong. Oo. Andun naman talaga sa nakikipagbiroan. May times pa yan na pag nangihingi yan ng barya, pambili na coke mismo, ganon. Binibigyan ko yan mga kabisnes. Pag may sukli ako sa binibigay ko na sa kanya, hindi ko na kinukuha yung sukli. Ganun lang mga kabisnes. Kasi nga, may time kasi talaga yan siya, nangihingi talaga siya ng barya sa amin. Hinuhulog niya dun sa, sa baboy-baboy niya. Wala namang problema sa amin yung ganung bagay mga kabisnes. Kung nangihingi, hindi lang yung magbubukas, kukuhanin yung pera mo, kukuhanin yung cellphone mo. Diba? Try nyo rin kaya. Tingnan ko lang talaga kung hindi kayo mainis. Tapos, dun sa nagsabi na hindi po ginto ang turing ni Kuya kay Kuya Bong. Hindi po. Naibanggit na rin naman niya ni Kuya na hiniling kasi. Hiniling niya kasi si Kuya Bong. Honestly, hindi naman si Kuya Bong talaga. Ang hiniling niya is makahanap ng taong karapat-dapat niyang matulungan na
syempre, magpapaviews din talaga sa kanya. Hiniling niya kasi yun. Try nyo rin kaya mga kabisnes na yung hiniling nyo is, tingnan ko lang kung ganun lang ba kadaling mapapakawalan. Yun lang yun. Tapos, sabi mag-move on na daw. Naka-move on na kami. Ang sa amin lang is, yung ibang viewers kasi, diba, nakikita nyo rin naman, hindi nyo rin masisisi yung viewers kasi nga, iniidolo nila si Kuya Bong. At hindi nyo rin kami masisisi na minsan sumasagot kasi nga, may ibang viewers na sa sobra nilang mahal, sa sobra nilang kay Kuya Bong, sa sobra nilang ano ba tawag doon pa? Hanga nila kay Kuya Bong is hindi na nila naiisip na nakakasakit na sila sa kapwa nila, especially sa isa sa amin or sa buong ka-business family. Hindi na nag-iisip, ganun lang. Tapos yung sabi na sikat na, put your feet on the ground, wag daw akong mapagmataas. Never po akong nagmataas at never po akong mga ka-business. Hindi ako kahit kailanman nagmataas. Hindi po ganun yun mga ka-business. Wait lang. Andito yun eh. Ito pala. Junjun Asenso ka na, down to earth muna. Huwag munang flying to the moon. Ma'am, hindi po ako kailanman nagsabi na umasenso na kami. Nakakaluwag-luwag ng konti, pero hindi ko po sinabing asenso kasi kung asenso na kami, di sana may sarili na kaming bahay, may sariling lupa, ganun yung asenso. Wala pa kami sa point na yun, ma'am. Wala pa po kami sa point na yun. Down to earth naman ako. Try nyong magtanong sa mga taong nakasalamuha ko, nakikilala ako, or nakapagpa-picture sa amin, ganun. Hindi po ako nagmamataas. Porque ba nagbanggit ako patungkol kay Kuya Bong is nagmamataas na? Ganun po ba yun, ma'am? Hindi naman. Kasi matawag na nagmamataas ako eh. May time lang na nagbabanggit. Kung nagbabanggit man ako ng mga suot ko na branded is pang-asar ko lang po yun. Yun yung totoo. Sana nag-gets nyo yung pagiging sarcastic ng tawa ko, ng pananalita ko pagka ganon. Yung, damit ko, branded to, Nike to, original to. Yung mga ganong bagay kasi mga ka-business is, ko yun, way ko yun sa mga bashers ko na pang-asar. Inaasar ko sila. Yun lang yun. Pero, yung sinasabing parang flying to the moon, hindi ganun yun eh. Hindi naman ako nagbataas kahit kailan mga ka-business. Diyos ko, Marimar. Yun lang. Gusto ko lang, yun lang, tinalakay ko lang din mga ka-business aside dun sa, patungkol kay Kuya Bong. Tinalakay ko lang mga ka-business para din sa ating mga viewers na lubos na humahanga kay Kuya Bong. Opo, wala po kami sa posisyon na sa inyo na pagbawalan kayo na mahalin si Kuya Bong. Pero sana lang maging fair enough kayo sa aming lahat. Para wala rin kayong masaktan na tao. Kasi nasaktan kami kahapon dahil yun sa Kaya nangyari, nung nakaraan pala. Kaya nangyari yun eh. Kasi dahil nga dun sa patungkol kay Budang. At saka alam nyo mismo mga kabisnes, kasi ang akala rin kasi ng iba dati na planted namin yung ginawa ni Kuya Bong dati. No, totoong buhay po or totoong pangyayari yun. At kahit kami, naiyak kami nung makita namin yun. At saka mismo sa Tibera pala, yung ibang mga kung nakita nyo yung mga malalaking shorts, doon is kay Ate Vera pala yun mga kabisnes eh. Basta hindi na natin babalikan yun, pero yun nga, masakit din sa amin yun. Pero andun pa rin yung palaging pangunawa. Pero sana din kayo bilang viewers at hindi makitid ang utak, unawain nyo rin yung nararamdaman namin. So, yun lang po mga ka-business. Napahaba na tuloy yung explanation ko dahil kay huwag ka nang huwag ka nang mainis. Hayaan mo na yun. Bango. Yun lang po mga ka-business. God bless po ulit sa ating lahat at binabanat lang po tayo mga ka-business. Support po natin unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Syempre po ang channel ng mga kagwangs. Support din po natin. At syempre si Ma'am Erlinda official vlog. Support po natin mga ka-business.
1,000 plus na pala si Ma'am Erlinda. Congrats, Ma'am! Support pa rin natin mga ka-business. Bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel. At please po, panoorin niyo po ang kanyang mga vlogs para naman po sa kanyang monetization naman sa watch hour niya po. Para niya rin po, ma-reach niya po yung kanyang watch hour naman mga ka-business. Kasi nakakuha na siya ng 1,200 plus na subscribers. So, watch hour naman ang kanyang kakailanganin. So, please po, please, nakikisuyo kami mga ka-business. Bisitahin natin ang kanyang YouTube channel, ang kanyang mga videos. Panoorin po natin. Don't forget to like, share, comment mga ka-business sa kanyang YouTube channel para yun nga, yung makuha naman niya kanyang watch hour. Yun lang po. At saka, supportin po natin si Kahimas TV. God bless po ulit sa ating lahat mga ka-business at birabanat lang po tayo. God bless po ulit sa ating lahat. Pasensya na mga ka-business. Alam ko bago ko pala tapusin ba? Alam ko hindi, nabanggit ko na rin na babaguhin ko na yung hindi pagsagot sa sa mga bashers. Ang sa akin lang mga ka-business, pinaliwanag ko lang. Hindi naman ako na sa kanya, hinayaan ko lang. Pero ayun, pero nag-reply ako sa kanya para maano niya rin mga ka-business ba? Mag-gets niya rin yung nararamdaman namin. At may paliwanag kung maigi sa kanya. Yung reply ko naman sa kanya is, hindi naman in bad way or hindi naman sa asa. Nag-thank you pa nga ako sa kanya sa pangunawa niya. Sana maunawaan niya rin yung nararamdaman namin. Again, bye-bye po sa ating lahat mga ka-business. Good night po! Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan. Sa mga nais mag-aral, pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan,
maging ang mga OFW. Sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!